Sa pagbabalik ni Nick ng silid, ay mabilis na napabangon si Krisa na matanaw ang bulto ng asawa. Agad naman siyang tinulungan ni Vanji na agad ding nagpaalam na lalabas sandali upang bigyan lang ng privacy ang mag-asawa. Hindi nakatakas kay Krisang namumulang mga mata ni Nick at ilong na tila ba galing ang lalaki sa malalang pag-iyak. Tumahip na ang dibdib niya. Maraming mga negatibong bagay ang dumagasa sa kanyang isipan, lalo pat kinausap ni Nick ang doktor at hindi niya yun narinig. Kamusta ng pakiramdam mo? Agad na matamis ng ngiti ni Nick na magtama ang mata nilang dalawa. Nakita niyang titig na titig sa mukha niyang asawa. Maayos na ba kumpara sa kahapon? Hindi pa man nakakasagot si Krisa, ay tuloy-tuloy itong lumapit at naupo sa gilid ng kanyang kama. Walang paalam na naupo na ito sa may harapan niya at tinitigan siya na para bang sobrang mahal na mahal siya ng asawa. Hindi naman nag-iwas si Krisa ng tingin na binabasa ng mga iniisip niya. Umiyak ka. Sa halip ay sagot ni Krisa na para bang siya lang ang may alam noon at nakakita. Ilang segundo pa ay muli siyang nagsalita matapos na mabilis ang naging pag-iling agad doon ni Nick. Bakit? Thankful lang ako kung kaya ako naiyak. Ngiti ni Nick. Nilamon na naman siya ng konsensya. Anong sabi ng doktor sa'yo? Kamusta na raw ang baby natin? Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang pisngi ni Krisa. Kumurap na ang mga mata na madama ang init ng mukha nito. Ilang beses na siyang napalunok ng laway. Pilit na pinipigilang muli siyang maiyak doon. Sagutin mo munang tanong ko. Bago ko sagutin yan, Krisa, kamusta ang pakiramdam mo? Bumitak ang isang pilit na malungkot na ngiti mula sa mukha ni Krisa. Hindi niya itatagong emosyon. Medyo ayos na. Narito ka na eh. Kinabig siya ni Nick palapit sa kanyang dibdib upang yakapin ng mahigpit. Hindi naman tumutol doon si Krisa na isinisiksik pang nahihikbi niyang mukha sa leeg ng asawa. Napakurap-kurap muli ang abogado. Sa ganun nilang pwesto, ay damang-dama niya ang malakas sa tibok ng puso ng asawa niya na tila ba anumang oras ay aatakihin sa labis na kaba. Otomatikong marahang humagod ang isang kamay niya sa likod ni Krisa at inalo ito. Ipinaparamdam na naroon lang siya at hindi ito nag-iisa sa labang iyon. Kalma na, Mrs. Bentacourt. Wala ka nang dapat pang alalahanin. Sabi ng doktor, ay safe na ang baby natin. Maayos na siya. Nahihirapang saad ni Nick habang iniisip ang isa pa sana nilang anak na nawala. Hindi pa man ito buo at wala pang buhay. Batid niyang kapag nalaman yun ng asawa ay muli itong dadanas ng sobrang stress sa pag-iisip. Magpalakas ka na ng katawan para makauwi na tayo ng Pilipinas. Sa sobrang galak na narinig ay hindi napigilan ni Krisa na muling mapahikbi. Tears of joy lang naman yun. Hindi nakatakas yun sa pandinig ni Nick na agad kumalas ng yakap sa kanya upang sawayin ito. Hinawakan siya sa magkabilang balikat ng asawa at muli pang masuyong tiningnan ang mukha niya. Wala bang kapaguran ng mga luha mo? Hindi ba humahapdi ang mga mata mo? Seryosong tanong ni Nick nang makitang umiiyak na naman ng asawa. Ayoko na makita kang umiiyak. Tama na. Dagdag niya na pinaalis ang mga luha ni Krisa gamit ang likod ng dalawa niyang palad. Pumapangit ka na. Kinagat ni Krisa ang labi at pilit na pinapatigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Dama niya na ang pamumugto ng mga mata. Puno na ng pakiusap ang mga mata ni Nick. Natigilan niya yon kaya naman pipilitin niya. Ayaw na niyang maging pasaway pa sa asawa. Kinalma niya ang sarili. Tama ito. Baka mamaya ay makasama pang pag-iyak niya sa magiging anak nila na kung ano naman ang kahinatnan. I love you, Mrs. Bentacourt. Malambing na out of the blue ay tura ni Nick. Titig na titig pa rin sa kanya. Hindi nagsalita si Krisa
Ngunit niyakap niya naman na mahigpit si Nick bilang tugon sa sinabi nito. Ang sabi ko I love you. Wala bang sagot yon? Kunway nagtatampo na putulis pa ng nguso ni Nick sa asawa. Sagot Chris, di mo na ba ako love? Pabebe pa nitong tanong. Hindi pa rin sumagot si Krisa na sa mga sandaling iyon, alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng galit niya sa asawa ay biglang napawi na. Parang ulap yung nahawi sa kanyang puso. Pumasok ang doktor kung kaya naman napakalas na sila sa pagyayakapan. Nahihiyang ngumiti na sa doktor na nakangiti sa kanila. How are you feeling, Mrs. Bentacourt? A little bit better. Good to hear that. Sumulyap ang Dr. kay Nick na nakatayo na sa gilid ng kama upang bigyan ng daan ang manggagamot na makalapit sa kanyang asawa. Pinanood ang ginagawa nilang interaction. Good to know that you are getting better now. Your bleeding has stopped. All you need to do is rest and rest to be strong. And stop thinking about anything else, ha? That will stress you out, Mrs. Bentacourt. Nakangiting nilingonan ni Krisa ang kanyang asawa na binigyan lang siya ng masayang ngiti. Thank you so much, Doc. Isang linggo pa ang ginugol at naging pamamalagi ni Krisa sa hospital bago siya pinayagan ng doktor na tuluyang mag-discharge. Sa loob ng isang linggo na iyon, ay unti-unting nanumbalik ang sigla at saya sa mukha ni Krisa sa tulong na rin ng kanyang asawa na hindi umalis sa kanyang tabi. Lahat ng hilingin niya dito ay binibigay ni Nick. Pagkain man yon o mga simpleng paglalambing. Ni hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa problema nila sa kanilang pagitan na naging mitya ng lahat. Iniiwasan yun ni Nick banggitin at ganun din si Krisa. Dahil na rin sa utos ng doktor na wag mag-isip ng kung ano-ano. Parang nakalimutan nila ang problema na naging balakid sa kanilang maayosan ng pagsasama. Gusto mo na bang umuwi ng Pilipinas? O gusto mo pa magstay tayo dito? Lumipat sila ng hotel kung saan nag-check-in matapos sa lumabas ng hospital sa kagustuhan na rin ni Nick. Hindi naman tumutol doon si Krisa. Presidential suit iyon kung saan nakabukod ang silid ni Vanji at nilang mag-asawa. Ingat na ingat si Nick na huwag galawin ang katawan ng asawa dahil baka mamaya ay makasama yon. Kahit pa sinabi naman ng doktor na safe ng anak nila, tamang yakap at halik lang ang nangyayari sa kanila. Kahit pag gustong-gusto na niyang gawin ng abogado, ipinipigil niya. Pilit niyang pinapaintindi sa kanyang sarili na ang lahat ay makakapaghintay. Shall we stay here for another week? Mungkahin naman ni Krisa na parang ayaw pa ring umuwi. Kung pwede nga lang na doon siya muna manatili, ay gagawin niya. Sa totoo lang, ay gusto na niya dito. Sure, Mrs. Bentacourt. Kung gusto mo ay 1 month pa. Hamon ni Nick na mahigpit niyakap ang asawa. Nakahiga na sila noon sa kama at tapos nang kumain ng dinner na ipinadeliver lang nila. Halos ayaw umalis ni Nick sa tabi ng kanyang asawa. Parang may magnet ito na kahit sa paggamit ng banyo ay gusto niyang tulungan pa to. Kahit na kaya na naman niya ang kanyang sarili. Gusto niyang paglingkuran ng asawa at bumawi sa kanya. Itinuring na prinsesa ang asawa at ibigay lahat ng gusto nito na kahit na ano. Tigil nga. Paano naman ang work mo? Ang business mo? Paikot ng mga mata ni Krisa na animoy hinahamon ng asawa. Sure akong tambak at patong-patong na yon. Pag uwi natin busy ka na naman. Wala ka na namang oras sa akin. Sa amin. Panay na naman ang overtime mo at palalagi sa opisina mo. Hindi yun mangyayari, Mrs. Bentacourt. Uuwi ako ng 3 oras dahil alam ko maghihintay ka sa pag-uwi ko. Ayoko naman maghintay ka sa akin at baka mamaya umiyak ka na naman. Hinalikan pa niya ang noo ni Krisa, dahilan parang umuso ang babae na walang imik na inabot din ni Nick para halikan. Sure na talaga yan, ha? May himig ng pagbibiro sa boses ni Krisa. May warning din ang mga tingin. Baka mamaya, hindi na naman ako ang priority mo. Nakakapagod ng ganon, Nick.
Siguro kapag isang beses pa na ginawa mo sa akin yun, wala na talaga. Ayoko na. Huling pagkakataon mo na to. Humigpit lang ang yakap ni Nick sa asawa. Alam niya yon. Huling pag-asa niya na itong patunayan ng sarili niya. Ni hindi siya nagbitaw ng mga salita. Gagawin na lang niya. Hindi niya kailangang isatinig pa. Ipapakita ko na lang yun sa'yo, Mrs. Bentacourt. Hindi na ako magsasalita pa. Hindi na ako mangangako. So, ano gusto mo sa dalawa, baby? Isang linggo o isang buwan? Mamili ka na. Muling tanong ni Nick na bumalik sa kanilang topic matapos nang angkinin na muli ng ilang segundo ang labi ng kanyang asawa. Isang linggo lang. Baka magalit na sa akin sina mommy at daddy mo kapag hindi pa tayo umuwi. Tugon ni Kriza na humaplos na ang kamay sa mukha ni Nick. Kinaskas niya ang palad niya sa patubong stubble nito sa mukha na bahagyang matalas. Pati si Nati, nagtatampo na sa ating dalawa, kaya uwi na tayo. Nagsabi kasi si Nati na magpupuntahan sila sa Australia, pero mariing hinadlangan yun ni Nick. Payag na Kuya Nick, napakaano mo, ako na nga nagmamagandang loob sa'yo. Bilis na. Tumigil ka Nati, dyan ka na lang. Hintayin mo na lang kaming umuwi. Muling pagtanggi ni Nick sa kapatid. Pasalubungan ka lang namin ng asawa ko. Ano bang gusto mo? Lalaki? Afam? Locals? Kuya Nick naman eh. Kaya kong kumuha ng ilang lalaki kahit ilang pang gustuhin ko. Simangot ni Nati na halata ng iritasyon sa kanyang boses. Ano bang tingin mo sa akin? Pangit? Ang ganda ko kaya? Break na sila ni Alex? Mahinang bulong ni Krisa na nakikinig sa usapan nila. Gusto makiseosyoso. I think so. Si Nati pa ba? Ngisi ni Nick na halatang natutuwa sa nangyari sa relasyon nila. Ngunit saglit lang iyon dahil pinanliitan ni Nick ang asawa ng mga mata nang biglang sumagi sa kanyang isip na ex pala to ng asawa at yun laban nila sa ospital. Bakit? May plano ka bang balikan ng lalaking yon? Sira ka ba? Hampas ni Krisa sa braso ng asawa nang dahil sa iritasyon. Bakit ko naman gagawin yon? Tigilan mo nga ako? Nagtatanong lang ako dahil curious ako. Ako na naman ang nakita mo ngayon. Kumibot-kibot ang labi ni Nick. Gusto niya lang talagang asarin noon si Krisa at tingnan ko ano magiging reaksyon nito. Kung magiging apektado pa rin ba to sa dati niyang kasintahan. Mali ko bang nanumbalik ang nakatanggap na siya doon ng pingot sa tenga mula kay Krisa? Hindi lang yon. Kinurot siya nito sa utong na hindi niya napaghandaan. Kung kaya naman namilog ng kanyang mga mata sa sobrang gulat. Tigilan mo na nga mang asar. Papuntahin mo na dito si Nati kung gusto niya. Kuya Nick, narinig ko si Krisa. Gusto niya akong pumunta dyan. Send me the address please. No Natalia, dyan ka lang sa bansa. Hindi mo kami pwedeng istorbohin. Panira ka ng moment eh. Gusto ni Nick na siya lang ang mag-alaga sa asawa. Kung pupunta ito, malamang makakahati pa niya sa atensyon ni Chris ang kapatid na ayaw niyang mangyari. Saka na lang to sumingit. Hindi muna ngayon. Kuya Nick, nakakainis ka talaga? Pagwawala nito. See you soon my dear sister. Bye! Inanda nito ang tawag sa kapatid at kapag dakay humagalpak. Ang bully mo talaga. Natatawa na rin po na sa kanya ni Kriza na nanatili lang sa asawa. 2 araw matapos na masiguradong safe ng kalagayan ni Kriza, ay tinawagan na ni Nick ang mga magulang na sa mga sandaling yon ay nagpapanik na sa biglaang pagkawala ng abogado. Marami silang naging haka-haka na baka nag-suicide ng lalaki. Nagawa na nga rin nilang i-report siya sa mga pulis na missing na mabilis na kumalat at nag-viral online. Agad namang binawi din yun ng padre de pamilya na mapag-alaman kung nasaan ang panganay niyang anak. Hindi ito nawawala. Napakatarantado mo talaga, Nick. Bakit hindi ka nagpaalam sa amin ng maayos?
Dad, hindi ko na nagawa dahil nagmamadali na akong umalis ng bansa. Kung hindi pa lumutang ang piloto na naghatid sa'yo, matapos mapabalita ang missing ka, hindi namin malalamang nasa Australia ka. Shit, Nick Bentacourt. Sakit ka talaga sa ulo kahit na kailan. Bago pa makatawag si Nick, ay nalaman na nilang nasa Australia ito dahil ilang minuto ng deklarasyon na missing ang famous na lawyer ng bansa, ay nakatanggap sila ng tawag na nagsasabing hindi siya nawawala, kundi nagtungo lamang to sa ibang bansa. Pinatunayan yun na makuha ng CCTV na pasakay nga ito. Ang akala pa nga nila ay modus iyon, pero totoo nga ang sinasabi ng piloto sa kanila. Gilier, ako naman ang pakausap. Agaw ni Mrs. Bentacourt ng cellphone ng asawa niya. Nick, kamusta naman ang manugang namin at apo? Ayos lang naman ba sila? Ha? Sabihin mo na sa maayos sila. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ayos lang po sila. Babalik din kami ng bansa once settled ng lahat sa kalusugan ng asawa ko. Salamat naman sa Diyos kung ganon. Diyan na muna kayo. Kunin niyo na rin bakasyon yan para naman mas malibang pa si Kriza. Dahan-dahan na dumampi ang mainit na labi ni Nick sa pisngi ni Kriza matapos sa balikan ang mga nangyari. Humigpit pang lalo ang mga yakap niya sa katawan ng asawa niya na gaya niya nagiinit na. Maya-maya ay dumantay ang isa niyang palad sa bandang may puso ni Kriza. Marahan niyong humago doon. Hi there, unborn baby namin. Pwede na kayang angkinin ng daddy ang katawan ng mami? Natawa ng mahina doon si Kriza na para bang tuyong dahon na sinisilaban ng pag-iinit na magkabilang pisngi at katawan. Miss na miss ko na kasi ang loob niya. Dagdag pa ni Nick na hinanap na mga mata ni Kriza na kumikinang na rin sa kakaibang excitement. Pwede na kaya, Mrs. Bentacourt? Ano bang sabi sa'yo ng doktor? Kemeng sagot ni Kriza, pero deep inside gusto rin naman niya yon. Pwede naman daw. Kaso ikabilin-bilinan niya wag daw kita masyadong pagodin. Bawal ang hard. Namula pa ang mukha ni Kriza na para bang hindi sila mag-asawa ni Nick ng mga sandaling iyon. Medyo awkward kasi ang dating ng kanilang pinag-usapan kahit na silang dalawa lang naman ang naroroon. Parang hindi normal ang topic na yon sa kanila mag-asawa. Binabalot pa ng kahiyan ang buong katawan ni Kriza kahit na wala naman siyang itinatago pa sa lalaki. Marahil ay hindi naman nila noon na pag-uusapan ng ganyang bagay. Hinuli pa ni Nick ang kanyang mga mata upang tingnan ang reaksyon niya. Natatawa na rin ito ngayon sa kanya. Dapat gentle lang daw. Dugtong pa ni Nick na tuwang-tuwa na sa mukha ng asawa. Napalabi na si Kriza. Pilit pinipigilan ng sariling matawa sa salitang mga ginagamit ng asawa. Ang buong akala ni makakaya niyang pigilan yon, ngunit sa bandang huli ay tuluyan na siyang humagalpak. Hindi na napigilan ng sarili. Ang bastos naman ng bibig mo, Nick. Pandidilat niya ng mga mata habang pulang-pula na ang muka. Kung pwede lang itago yun sa ilalim ng kumot ay ginawa na niya. Ang word kasing pakinggan para sa kagaya niya. Baka ang ibig niyang sabihin ay hindi mo ko pwedeng bugbugin. Alam mo na yung gaya ng ginagawa mo dati sa akin? Ha? Anong bastos doon? Maang-maangan ni Nick na tanong kahit natatawa na rin sa kanyang sarili. Iyon naman kasi talagang sinabi ng doktor. Maging gentle oras na pagpasyahan niyang angkinin ng katawan ng asawa niya. Binaliwala niya ang huling sinabi ni Kriza. Tayo lang naman ang nakakarinig. Wala namang ibang tao dito. Tsaka nasa kwarto na niya si Mama. Hindi na yun aabot pa sa kanyang tenga. Sa tingin mo? Maririnig niya pa kaya tayo? Patuloy ni Nick na naging dahilan upang patuloy siyang pagtawanan ni Kriza matapos pindutin ng ilong niya. Oops, sorry. Si baby nga pala natin baka narinig yung sinabi ko. Baling na tingin ito sa kanyang puson. Tumawa lang muli si Kriza at umirap sa kanya. Ayos na nga sila.
Parang walang malakas na unos na dumaan sa relasyon at kanilang pagsasama. Nagagawa na nila magbiruan at muling tumawa ng walang pinoproblema. Bagay na ikinakatuwa ni Krisa. Bahagya siyang itinulak ni Nick papalayo sa katawan nito na ikinaawang ng labi niya at saka marahantong bumangon. Sinundan siya ng tingin ni Krisa na nagtataka ang mga mata. Sorry na baby. Walang sabi-sabi nito ang halik sa kanyang puso na ikinasinghap naman doon ni Krisa. Nick! Saway niya sa patiling paraan. Bakit na naman? Nakakainis ka naman eh. Ha? Bakit? Hindi yun masagot ni Krisa dahil sa mga sandaling iyon ay ramdam niya ang pamamasa ng lagusan niya. Wait, wag mo sabihin sa akin na na-turn kita dahil lang hindi na magawang ituloy pa yun ni Nick. Ewan ko sa'yo. Tinalikuran siya ni Krisa. Hinila na ang comforter na mabilis namang inagaw ni Nick. Sandali, Mrs. Bentacourt. Bakit ka magkukumot? Puno ng pambabantang nilingon siya ni Krisa. I'll be gentle. No hard move. Attorney Bentacourt. Sigaw na ni Krisa na hiyang-hiya na sa nagiging asal ng kanyang asawa. Napuno na ng malakas na halakhak ni Nick ang 4 na sulok na kanyang silid. Bakit ka sumisigaw, Krisa? Akma siyang lalapitan ni Nick upang abutin ang suot niyang pajama para hilahin pababa, ngunit pabilis siyang gumulong sa kabilang gilid. Calm down, Mrs. Bentacourt. Wala pa nga akong ginagawa. Baka mamayanin kapag narinig tayo sa labas. Napailing na lang si Krisa sa kalokohan ng asawa. Matulog ka mag-isa mo? Kay tita ko tatabi ngayong gabi. Banta nitong akmang papanaog na ng kama. Hindi pwede yan. Wala yan sa ating usapan. Nangako naman akong hindi kita... Shut up, Nick! Hindi na ako natutuwa. Duro na sa kanya ni Krisa habang nandidilat pa rin ang mga mata, sabay takip sa kanyang 2 tenga. Gustong-gusto talaga siya nitong asarin. Halatang tuwang-tuwa pa. Biglang sumeryoso ang mukha ni Nick. Uminit ng ulo ng asawa niya. Halatang napipiko na sa kanya. Sorry na, titigil na ako. Hindi na kita aasarin. Halika na, yakap na lang tayo. Bukas niya ng 2 mga bisig. Dumako ang mga mata ni Krisa sa pagitan ng kanyang mga hita, kung saan inakabukol ng kanyang sandata. Sinundan ni Nick ang mga mata ni Krisa kung saan yun ngayon nakatingin. Muli pa siyang nagsalita. Titiisin ko na lang, kaya ko pa naman. Hindi nagsalita si Krisa na nasa kay Nick pa rin ngayon ang tingin sa mga mata. Siguro hindi mo ako namimiss. Natatawa na naman si Krisa sa mga pahaging ng asawa. Magsarili na lang kaya ako. Tama, doon na lang ako sa banyo. Natigilan si Nick na makitang malalaki ang hakbang ni Krisa na lumapit sa kanya. Walang imik niyang hinubaran ng damit si Nick na hindi makapaniwala sa ginawa ng asawa. Baby, akala ko ba gusto mo? Ano pang ginagawa mo? Hubaran mo na rin ako. Parang itinulo si Nick sa kinatatayuan nang biglang ibaba ni Krisa ang suot niyang pajama. Ano, ayaw mo ba? Biglang nahimasmasan na doon si Nick. Walang pakundangan niyang binuhat ang katawan ng asawa at ibinalik na sa kama. Maingat niya itong binaba ng kama at walang pag-aatubiling hinalikan ang labi na halatang sabik na sabik to. Pangako, dadahan-dahanin ko lang. Bulong niya sa gilid ng tenga ni Krisa. Oh Nick, I love you so much, Krisa. Sambit ni Nick bago maingat to kung mababawan ang katawan ng kanyang asawa. Sobrang mahal kita at ang mga magiging anak pa natin sa hinaharap. Magtitino na ako. Magiging mabuting ama't asawa mo. Gawin mo. Huwag kang puro salita. I'll be gentle, baby. Mariing ipinikita naman ni Krisa ang kanyang mga mata upang pigilang bugahan na naman ng apoy ang asawa. Isa pa talaga,
At ibaba na niyang asawa na ang kinin ng katawan niya. Nananadya na ito eh. Isa pa Nick, tingnan mo. Hindi ka na makakapasok sa akin hanggang sa mga anak ko. Talaga? Hindi mo makakaya dahil masarap? O ulit-ulitin natin? Ano Mrs. Bentecourt? Masarap ba? Kagat ang labing tumango si Krisa na nakahinang namumungay ng mga mata sa kanyang asawa. Ngayong maayos na ang lahat kay Krisa at Nick, ito na kaya ang simula ng maganda nilang pagsasama? Mapanindigan na kaya ni Nick ang mga pangako niya sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.